Sabi sa Santiago 1:12, mapalad ng tao na nagtitiis ng pagsubok sapagkat siya ay susubukin. Tatanggap siya ng putong ng buhay at na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Sabi mo nga, ang mga nagtitiis tatanggap ng putong ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Noong kami ay mga bata pa, dahil nga kami, meron yung kapitbahay, dahil kami naglalaro pa, nakita namin yung 2x6x8 na kahoy. Nilagay namin sa gitna, umupo siya sa dulo, ako naman ay umupo sa dulo rin, at nag-swing kami. Maraming bata ang nakasaksi ng aming ginawa, dahil natutuhan nila na ibinalik namin yung kahoy, at sila naman ang tinatawag nating nag-swing. Pagkaraan, nabali yung kahoy, dahil nga yung kami mga bata, kami tinuro ng mga bata. Pero isang pagsubok yon upang malagpasan ng isang tao ang mga pagsubok sa buhay niya. Pag nakita natin, tandaan po natin, huwag na nating gawin. Dumating ang pagkakataon na yung tukso doon sa tinatawag nating sa paraiso ay dumana si Eva at Adan. Sa paraiso, nagkaroon sila ng tinatawag nating intimacy o yung para bang may pagkakaunawaan at pero hindi nagkaintindihan. Dahil yung pagka tinuloy natin yung intimate ng pagmamahal, nagkakaunawaan. Tandaan po natin, merong bagay na hindi natin pagkakaunawaan sa isang buhay natin. Nung si Eva at Adan ay tinukso ng ahas, ang sabi ni Eva, totoong hindi pinakakain sa amin yung bunga ng kahoy. Pero malaya kaming gawin lahat, wag lang namin kainin ang bungang kahoy na nagkakaalam ng mabutit masama. Kaya ang sabi ng ahas, hindi ka talaga mamamatay. Hawakan mo yung puno, namatay ka ba? Pumitas ka, namatay ka ba? Kumain ka. Pero ang nangyari rito, dahil trusted yung babae, binigyan